is no power on earth like your Father's love, so big and so strong as your Father's love. His love is deeper than the sea. His mercies is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Still, there is a river that flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty. His grace that washes over me. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. My hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Yes, Father. Bible study, Lord, at ikaw ang pag-uusapan namin. At i-bless mo rin, Lord, ang pamamahay ng aming kapatid. Yes, Father Sa God. kanyang sa pamilya, ilis mo po sila sa anumang kapamakan. Yes, Lord. Walang imposible sa'yo, Lord. Yes. May ligtas sa amin. Kami naniniwala sa'yo, Lord. Yes. Lord, tinataas ka namin. Yes. Aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Yes, Father God. Kami mag-worship sa'yo. Minamal ka namin, Lord. We obey you, O Lord. Ito po ang aming samot-saring dalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Muli ng pagkakataon ng mga Father, tayo ay magsama-sama upang magpalakasan. At alam natin na tayo yung pinaka-key person in the family. Tayo yung sa lahat ng membro ng isang pamilya, ang sino man doon ang gustong kausapin ng Panginoon, walang iba kundi ang Ama. Hindi ang anak, kundi ang asawa. Maaring naunang nakakilala ang mga asawa o anak, pero gusto ng Diyos na dumating sa punto na tayo yung pinakakinakausap niya, kasi tayo yung tinawag niya at binigyan ng karapatan, kakayahan at kapangyarihan na pangunahan ang pamilya. Sinasabi nga natin, parang tayo yung captain of the ship. Yan.
We are the head of the family. Pag sa isang barangay, tayo yung kapitan din o chairman ng isang barangay. At sa isang pamilya, tayo yung pinaka-head o ulo ng pamilya. At tayo yung gusto ng Diyos na kausapin patungkol sa kung ano ba yung pinaka gusto niyang gawin sa pamilya, pagdalhan sa pamilya, saan gustong i-direct ng Diyos ang pamilya natin. Kita tayo man kitkitan dito yung kinantatayo tapno mas pay nga sink in kinyatayo kasi every line is so rich in meaning. Nagmamayat nga ito ikat ng saon. It is talking about faith. Yan nagsurat dito yung ni Chris Tamlin kat yan ang kanta kat kung kuna na nga tayo maging kalmado lang. Ti pinaka maburburiburan mat nga membro iti pamilya nga agpaisukot di ama. Pag yun ay naging seryoso na gustong maging ama, siya ang talagang may buhat ng pinakamabigat. Unless isang ama na walang isip maging ama. Manicure kinyak tatay ka, grabe naman. Sobrang nakakasilos, nakakasakit naman yan ng puso, sabi niya. Bakit? Sana all na ng ama maisip maging ama. Siyempre yung ama nila hindi pa nga inaayos pa ng Panginoon, parang siya pa nga yung anak nila pagdating sa kung paano mag-isip para sa pamilya. Ka lang sa mababaw na pananalita ngayon, be still, cool ka lang. Kasi meron naman tayong healer. Meron namang nagdadala ng kagamutan, kagalingan, kung tayo man may karamdaman, physical man, spiritual, emotional man yan na karamdaman, o mental na karamdaman. Pati financial, kung may karamdaman din. So, ang kanyang pagmamahal, mas malalim pa. Gaano ba kalalim yung pinakamalalim na parte ng C? Ang naalala ko na nabasa ko, kasi medyo matagal tayong di nagbasa dyan, talagang kilometro din yan. Ilang kilometro din yan. Ang pinakamalalim talagang hindi mo sasabing 10 kilometers lang. Pero mas malalim pa ang pag-ibig ng Diyos doon. His love is deeper than the sea. Ang kanyang awa ay walang hangganan. His mercy is unfailing. His arms are fortress for the weak. Iyon, ang ganda nito. Ang kamay ng Diyos ay tanggulan, sandigan ng mga mahihina. Tayong mga kalalakihan, tayo dapat yung pinakamalakas sa pamilya, pero minsan tayo rin nakikita natin sobrang hina din natin. Pero salamat na ang Diyos na describe dito na siya ang sandigan ng mga nanghihina. Salamat na ang kamay ng ating amang nasa langit ay walang panghihina. Pwede tayong makahugot ng kalakasan pag tayo nanghihina. Ang pinakakilang dito yung sabi sa pre-chorus na naway hayaan natin na lumago tayo sa faith. Let faith arise. Let faith arise in us. Let faith arise. Kailangan lang talaga mabuo, mapatatag, mapalakas ang ating pananampalataya. It's what enables God to work and to bring solution, to bring provision, to bring guidance, to deliver yung kung ano mang pinagpipray natin. It's our faith ang pinakamahalaga. Yung pananampalataya mong kaya mong paniwalaan na kaya ng Diyos yan. Kasi yun yung pinakakalaban ng mga panalangin natin. Nananalangin ka minsan, and you just hope sometimes, pero hindi buo yung pananampalataya. Minsan, inalaw natin yung question, kaya ba talaga ng Diyos na ako'y tulungan sa aking hinaharap na kabigatan? Kaya ba talaga ng Diyos na ayusin itong hinaharap kong problema? Kaya ba talaga ng Diyos na ako ay gabayan para ma-direct, ma-guide ako sa nararapat na patutunguhan ko, na destinasyon ko? Nagda-doubt tayo sa mga ganun. Pero ito kanta to ng isang nag-acknowledge na siya'y mahina at kailangan pa niyang mapalakas. Sabi niya dito, ako muli tinataas ko yung aking kamay. Ang ganda yung chorus. I lift my hands to believe again. Parang sinasabi niya, inaamin ko, pinagdudahan kita, Ama kong nasa langit. Pero sa pagkakataong ito, aking tinataas ang aking kamay. Naririto ako sinasabi, Panginoon, nandito ako ulit. Parang kadalasan ang aking kalooban ay gustong tumalikod sa iyo at huminto sa pananampalataya, pero sinasabi niya, I'm here again. Nandito ako ulit.
lifting up my hands, tinataas ko ang aking kamay muli. Kasi kinikilala kong ikaw ang aking sandigan, ikaw ang aking kalakasan. So nandito ako para talagang ibuhos ang aking kasaluubin. Kasi naaalala ko, oo nga pala, tapat ka ng Diyos. Di ba ganun tayong tao? At least naman nakaka-realize tayo eh. Kahit mga sobrang mahina tayong nakakalimot, madaling makalimot ng mga tao, sa pangako niya, at least tayo yung nilalarawan dito ng kanta na, oo nga pala, naaalala ko pala, tapat ka pala Panginoon. May naaalala din tayong mga kabutihan na nagawa niya sa buhay natin. Kaya yung nagbabalik sa atin na, oo nga pala, saan ba ako makakakuha ng lakas? Makakaasa ka ba ng lakas dito sa mundo? Makakaasa ka ba ng purong-purong suporta sa barkada mo? Kahit pa sa kapamilya mo. Eh kung sila din kasama mong nanghihina. Kahit pa nga minsan may kakayahan sila. Eh kung sila din hindi ganun yung kapuro ang kanilang puso. Pero makakaasa tayo sa Diyos. He is faithful. And He is a faithful God. At yun ay magpakailanman. Forever is faithful. Ang sarap lang na meditate na hindi ka talaga laging faithful. Hindi ka araw-araw na faithful, pero ang faithfulness ng Diyos, katabatan ng Diyos, walang hanggan, walang humpay. Araw-araw yan, minuto. Tapat ang Diyos. Salamat na lang na tayo nakakilala sa isang tapat na Diyos. So, ito, let faith arise. Kaya dadagdagan natin yan ng mga salita ng Diyos patungkol sa pananampalataya. Pakibuksan natin yung maganda, basahin natin sa Kankanay ito. It's Tagalog at Kankanay. Basahin ni Manong Butsing 2 Corinthians 5:7. Kankanay. Ilocano may Waran basahan niyo rin hindi Kankanay. 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7. Kuna na dito eh. Ta may dalam kami baban iti pamati. Saan ababan iti banag makita. Amen. Hallelujah. O English na lang kung may nakabukas na ng English. Okay. For we walk by faith, not by sight. Amen. Praise the Lord. Sa ibang translation, we live by faith. Namumuhay kami sa pananampalataya at hindi sa nakikita. Amen. Dapay, adi diyan kanaing orayan tayo, tapno kompleto. Ay na mag. Ilocano. Iyan ay pagat na mga. Sige man no, dadto mga version sa Ilocano. Tama idadalang kami baban iti pamati saan ababan iti banag makita. Ay pareho da. Parehas. Amen. Okay, subukan ko, parang meron akong kankanay pala dito. Kankanay, tan din biag misnandaga at maibasar sin pamati, bakan din maila. Oh. Maliwanag yun. Bawa pa ino Ilocano. Brother Riley, manaunawaan ka. Pure. Pure na kankanay. Okay, pero sa kankanay, sobrang liwanag kasi talaga dito. Sabi niya, din biag misnandaga at maibasar sin pamati, bakan sin maila. Ang buhay natin dito sa mundo ay tayo naglalakad dito sa mundo base sa pananampalataya at hindi sa nakikita. Maganda na tingnan natin yung dalawang pagka-describe doon sa kung paano tayong namumuhay dito sa mundo. Yung una sa isang translation, we live by faith. Sa isa naman, we walk by faith. Yung sabi niya, magmag na kami tipamati or lumalakad kami ayon sa pananampalataya. Nagsasabing tayo talaga yung pamumuhay natin dito sa mundo ay isang journey. Sa Ilocano, panagdaldalyasat. Sa Tagalog, ang tawag doon, paglalakbay. Pag sinabi natin paglalakbay, hindi lang yon short trip. Pag sinabing lakbay, talagang kagaya ng mga pagdidiscovery ni Magellan yan. Na hop around the world na biyahe. Hindi basta-basta yan. Talagang ang maglalakbay, ang lalayag sa karagatan ng ganon na distance, ang isa doon na tinitingnan nila, may kahandahan ba tayo? Sapat ba ang ating mga baon?
mga sandata at mga kagamitan. Tayo ba ay makakasurvive sa lakbayan na yan? So, tayo ngayon na namumuhay dito, tinitingnan natin na mahaba-habang lakbayan talaga to at hindi laging madali. Hindi laging highway. Kaya kailangan tayo hindi namumuhay sa sarili lang natin na provision ng lakas, kundi ito nga ay maganda na tinuturuan tayo. Sa pananampalataya sana tayo. We walk by faith. Kasi kung ikaw namumuhay sa nakabase lang lagi sa mga nakikita, talagang talo tayo. Kasi ang mga nakikita natin dito hindi laging maganda. Karamihan, kadalasan pa nga mga nakaka-discourage, nakakadismaya, nakakagalit, nagbibigay ng sama ng loob. Pag wala talagang pananampalataya sa ating pamumuhay, mamumuhay na lang ba tayo sa galit? Mamumuhay na lang ba tayo sa dismaya? Mamumuhay na lang ba tayo sa madaling mawala ang kagalakan? So, salamat sa salita ng Diyos na sinasabi, mamuhay kayo sa pananampalataya. Ang sinasabi niyang pamuhay sa pananampalataya, yung pinaniniwalaan mo ang sinabi ng Diyos kahit hindi mo pa nakikita yung katuparan ng pangako ng Diyos. Pananampalataya yun. Pag nag-pray ka at nandun na kinabukasan, hindi yun mangangailangan ng pananampalataya. Pero pag ikaw nananampalataya at naniniwala kang may pangako ang Diyos, pero hindi siya dumarating kaagad, doon kinakailangan mo ng pananampalataya. At sa mga nananampalataya, wala pong pinapahiya ang Diyos, wala pong dinidisappoint ng Diyos. Sa mga nananampalataya, malaki ang pangako ng Diyos na tayo matatanggap natin ang pinanampalatayanan natin. Kagabi, ang pinag-usapan natin talagang mga heroes of faith. Mag-umpisa kay Abel, kay Noah, kay Abraham, sa lahat na ng mga heroes of faith. Yung mga nananampalataya at sila nakaranas ng dakilang trabaho ng Diyos sa kanilang buhay. Sa Hebrews 11. Pero kahit sa mo lang tayo sa first 2 verses ng Hebrews 11, basahin natin. Pag-ibasa man dyan Ilocano. Hebrews 11. Hebrews 11, 1-2. Ilocano, tapos basahin ni Brother Janmar sa Tagalog. Kuna na dito no adda pamati tayo di tayo agdadwa pumudno dagiti namnaman tayo ket natalged tayo nga adda dagiti bambanag adi tayo makita. Amen. Gapu iti pamati nagunod dagiti tattao idi ununana tiyan namong ti Dios kadakwada. Amen. Ilocano, Tagalog pala. Tagalog. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. English, sabi niya, now faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. Yan. So ito na ang description. Kung gusto mo na-sponsor ng Pastor Tiabang. Inikan the Lord. Inikan the piman ni January iti pagpanpanunutan na. No matras yun sa. Amen. Pero lahat tayo may pinapangarap. Ano ba ang inaasam mo talaga? Kasi tayo tinuturuan dito ang sabi, kung ikaw isang taong may pananampalataya at hindi ka nagpapadala sa kasinungalingan ng kaaway, sigurado ang pinapanampalatayaan mo ay mapapasayo. Amen. Sino bang nagsabi nun? Kapanipaniwala ba ang nagsabi nun? Oo, kasi ang Diyos ang nagsabi. Pag ikaw ang nagsabi, pag ako nagsabi, malamang magdududa ako eh. Pareho lang tayong tao. Anong kakayahan mo na mangako ng ganyan sa akin? Ngayon, malapit ang eleksyon. Kaya ng taong mangako, ang politiko, kaya ng ipangako lahat. Pero, depende na lang sa kanyang kakayahan. Kung gaanong kadami ang kaya niyang i-deliver sa lahat ng pinangako niya. Salamat tayo na mga pinangako ng mga itong administrasyon. At least hindi man na perfect, pero at least mataas yung porsyento ng nangyari. Pero maraming mga politiko na sa 100% na pinangako, wala pa sa 50%.
Pero ngayon, kung titignan natin ang nangangako dito ngayon na pinag-aaralan natin, Diyos yun. Amen. O kung kaya niyang lumikha ng isang daigdig, kaya niyang lumikha ng tao, magbigay ng buhay sa tao, ano pa ba ang hindi niya kakayanin? So ito yung basihan kung bakit maniniwala ka at mananampalataya ka na yung pinagpipray mo, makikita mo rin ang, na maisa sa katuparan yan. Yes. Sabi ng Mark 11:24, if you believe, basahin na lang natin para yung saktong salita ng Diyos. Whatever you ask for in prayer. Ganon din, Ilocano, Tagalog, tapos English. Ilocano kay Brother Peter, Tagalog kay Brother Janmar, English kay sino magbabasa ng English? Ako si Brother Eric. Kuna na dito Marcos 11:24. Kuna na dito gapu iti daytoy ibagak kada kayo. Tunggal agkararag kayo ket adda dawatin nyo. Patsin nyo anaawat yun. Ket maitudto ti anyaman adawatin nyo. Amen. Amen. Tagalog. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at iyong Praise God. kakamtin. Sa English, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Amen. Parang may kankanayan na. Wala pa? Basahin. Okay. 11:25. Ada man yun. Isu nga kanak anda kayo ulay sino ay kadawon nyo ang Diyos at maidawat tutuwa mo talkan nyo ay sigurado ay awatan nyo. Amen. Amen. Siya na di kan kanak dudan anda kayo. Ano na lang. Simplihan natin. Paniwalaan na lang natin. Kaya sabi nga ng salita ng Diyos, unless you will have faith like this little child, mag-umpisa sa ating kaligtasan, unless you believe like these little children, you will not enter the kingdom of heaven. Mag-umpisa sa ating kaligtasan, ang number one requirement is faith. At faith or pananampalatayang katulad sa bata. Yung bata na sinasabi nating uto-uto, madaling maniwala kasi kulang nga sa experience, sila hindi pa nakaranas ng maraming pagsubok at pait ng kung paano mabuhay dito sa mundo. Ang mga bata hindi pa yan nakaranas ng pinagsinungalingan. Kaya talagang buong-buo ang paniniwala sa mga sinasabi mo sa kanya. Sa kanyang kainosentihan at kamusmusan, kung anong sasabihin mo talagang paniniwalaan niya. Pero habang lumalaki yan, ilang beses mong pinagsinungalingan, ang hirap ng maniwala. Pero gusto ng Diyos na para tayong mga inosenteng bata, kung ano ang sinabi, may pananampalataya ka at buong buo. Na talagang, ang bata pag pinangukuhan mo, may excitement eh. Na talagang buong buo ang paniniwala sa'yo na ibibigay mo yon kung anong sinabi mo. Na sinabi mo, dito ka, magpakabait ka. Pagbalik ko, may dala-dala akong pasalubong. Ang saya-saya nyo na talagang nagbabait. Tapos pag dumating ka, wala kang pasalubong. Tapos ganun ulit yung sasabihin mo kinabukasan, magtatrabaho ako, lalabas ako, magpakibait ka, gawin mo yung mga trabaho dito sa bahay na sinabi mo sa kanya. Pagbalik mo ulit, wala ulit. Pero nung una, talagang buong buo yung pananampalataya nun. Kaya ganun nga, hindi nasisira ang pananampalataya ng bata. Sabak pa lang kasi. Dahil siya po. Amen. Ay, salamat sa wala ka. Ano ka? Ay, Tagalog. Okay lang. Tagalog ka Ako rin, ang gusto ko lang na may pag-pray sa akin, medyo halos paparehas tayo medyo nung Saturday ate, may prayer meeting. Friday. Oo. Kaumagahan yun. Hindi kami usap kay Mrs. Wala na, medyo malalim lang ulit. Pati yung unan sana may May barikada.
na may nagawa akong hindi niya gusto. Napainom ako sa daan. Nung kanina, sinasabi ko sa sarili ko, hindi ako available. Sabi niya sa akin, ako available ako, sabi niya. Sa ano yun, sa 2 Corinthians 9:8, sinabi niya yun. Kaya, yun lang. Ang panalangin sana ay ang gusto kong maano sa amin, yung kaya breaks na balik sa dati. Sana yung ano, yung relationship ko kay God, ganun. Medyo tumitikos na. Malayo na rin. Kaya lang nung nakita ko to, hindi na ako available, sabi ko, available ako, sabi niya. Kaya, ay, Praise the Lord. talaga palang, okay. Sige, balik. Amen, amen. Kasi pag hindi tayo nagkakaintindihan, may barikada. Oo, yung bonus bago tayo matulog. Kaya, Pero Sayang din yun. huwag kayong mag-leave sa group chat. Yun na nga, hindi. Napindot lang. Oo. Maglalike sana siya eh. Na ano lang. Left tag. Buti na lang, ibinalik ni God. Yun na nga, inarugi tayo sa bonus. Doon Wala pa naramdaman tayo. ko yun, uy, may problema yun. yun lang po. Nagkamali ng pindot niya. Nagkakalit po pala. Tapos may isa palang choice na live all. Edi, na lahat na yun. Praise the Lord. Pagka-father ang na ano. Father to father, doon tayo i-comfort ang bawat isa. Amen. Tayo mahiya sa group chat natin, kaya thank you Lord sa Gawa Thank ka you, ng Holy Father's Spirit. group chat na. yeah, I'm so blessed sa mga narinig ko. More activities for the fathers. Palipakan natin ang Diyos na buhay. Praise God. Amen, amen. Pwede na yun. Amen. Soon to be father. Kala ko di na ako magsasalita. Sige. Pero praise God kasi napasama ako sa samahan ng mga fathers. Amen. Amen. Yun nga, soon to be fathers. Yeah. Sa akin naman po, yung panalangin ko is kung paano pa ako maging isang model. Bilang isang kuya kasi pag titingnan ko yung edad namin sa mga kalalakihan, sa mga singles, ako yung isa sa pinakamatanda. Kaya minsan ako din yung tinitingnan nila, tinitingala nila. Yes. And yung panalangin ko na sana hindi yung kalukuhan ko yung makita nila o yung Amen. mamana Yes. nila, kundi yung ginagawa ko para sa ministry, yung para kay Lord, yung passion ko sa pagsilbi sa Kanya. Amen. And yung isa pa is kung paano rin ako yung settlement namin sa relationship ko para maging totally free na talaga ako sa minsan yun kasi yung parang naghihinder sa akin para makapag full blast sa ministry and para maging isang modelo kasi paano ko tuturuan yung mga kabataan na ganito ganyan, huwag kayong ganito muna, focus muna kayo sa pag-aaral nyo. Ako mismo hindi pa settled sa area na yun yung gusto ko naman na maging settled na para full blast na talaga. Even though nakakapag ministry naman ako, nakakapag-participate sa ministry, pero hindi pa rin maalis yung thinking na yun. Pero basta sa akin naman ginagawa ko yun para kay God and pinagpipray ko din yung relationship namin na sana hindi yun yung maging hindrance sa paggawa natin para kay Lord. Amen. Amen. Kasi kung minsan yung relationship din namin nagiging hindrance kasi parang sa inyo yung mga experience nyo sa mga asawa nyo ganon din sa amin na may relationship. Yung kung minsan nga pinagsisimusan yung ministry pag mayroon akong pinupuntahan sa loob, ganyan, sa mga crusade, tapos mamaya nagtitext na nagtatampo kasi hindi ko raw sinabihan na ganito ganyan, tapos yun nag-aaway na kami, tapos parang nadi-discourage ako sa ministry na bakit ginagawa ko naman yung ito para kay Lord, para sa mga kaluluwa, bakit ganito yung parang outcome, parang bumabalik sa akin. And meron nga yung time na
nag-leave ako sa lahat ng group chat. Nauna yun. Sinundan ko lang siya. Ayun pala eh. Yun yung isang dahilan kung bakit ako nagpalit ng account kasi dahil sa away namin na sige, hindi na ako pupunta sa church, hindi na ako mag-ministry. Sige, focus na lang ako sa relationship natin. Parang ganun na yung mindset ko dahil sa galit at dahil sa hindi namin pagkakaunawaan. Pero yun, pinapanalangin ko naman, tapos yun, leading ni Lord na wala, kami rin yung masisira pag kami yung aalis sa simbahan. Kaya bumalik kami sa simbahan, nagsasubmit, nagpapaturo sa salita ng Panginoon. Kasi gusto kong yung relationship namin maging modelo din sa ibang kabataan. O sa mga sumusunod na kabataan, na yung bubuhay namin na pamilya ay magkasama na nagsisili sa ating Panginoon. Yun po. Yun. Awanan sa amin, may baga. Sa pag sa taxi, malay mo kung sa pasayeros o sa taxi o sa driver ko mo Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you for the word of God. Thank you for the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Still, there is a river that flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty. His grace that washes over me. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart,
Amen. Nung birthday ko, lahat ng sinabi niya sa akin puro positive. Oo. Nung minsan medyo na hindi kami nagkaintindihan, lahat ng kabaliktaran narinig ko sa kanya. Kaya yun ang parang tapos parang napapadalas ngayon hindi namin napagkakaintindihan. Ang sa akin naman is parang siya kasi siya nagbabay school kaya parang naiiwan ako kaya masyado yata mataas yung expectation na sa akin kaya ang prayer request ko na lang yung sabi niya parang hindi na daw ako yung dati. Hindi ko nakikita pero nakikita na kaya yung prayer request ko is kung ano ba yung dating ako na sa spiritual siguro kasi medyo napapabayaan din na bumalik yung yung dating ako daw. Amen. Iwan ko kung tumatanda na ako sa ano lang yun. So ganun na lang. Pastor yung mas pa yung kasi noon napapapayag niya pa akong pumunta ng prayer supping pero ngayon hindi na. Kaya parang medyo lumalayo yata ako. Kaya yun lang sa akin, Pastor. Amen. Amen. Tuturuan. Sa anak mo't nga agpamak. Hallelujah. Amen. Madayaw niya po Diyos. Actually, palagip mo't kanyak dito palagip kanyak. Di chimpo mo't nga na-share ko dito iti kapamilya kaya Ayan mi, dito kunan nga iti Roma 12:1-2. Kunan na dito nga about giving ourselves as a living sacrifice. Amen. Nakatbasahan tayo, kunan na dito kakabsat ko, dawatek nga rod kada kayo agapu iti naindaklan nga asi ti Dios kada tayo. Ipayo kuma ti bagiyo akas daton asi bibiyag. Nasantuan kun makayayo kinkwana. Dayto ti pudno a panagdaydayaw arumbeng nga ipayo. Saan nyo atultuladon dagiti ugali iti daytoy alubong. Ngayon palubusan nyo abaliwan na kayo. Ti Diyos kat pabaruan nyo anan-anay ti panunot yo. Kat mamuan yun to ti pagayatan ti Diyos. Noan niya tinaimbag makayayo kinkuan na kinawan pagkurangan na. Dito kat I experience mo dito iti napalpalabas nga bulbulan al daw nga usto day ko ni Brother Wicks nga medyo santa man nga madmadlaw ng kalamarikrik na at kalapi man nga apay nga dito iti na-share ko iti chimpo nga nag-share ka dagiti kakabsat ko iti January 1 ta dito kat dakkel gayamot lang makapalagipak manon naglawag day kunana ditoy kunakpi man kadagiti kakabsat ko ti dito nga tawon kumangay kat ay amo tayo ni Apo Dios kunak kada isuda ta amo tayo ni Apo Dios ngam anya day kunana ditoy nga kumad na kahit yung maaramid kumangay kat detoy kumangay nga itud tayo kumay ti biyag tayo akas daton asi bibiyag saan tayo lang kumanga day mapnut nga magkigimgimong wenno agbasbasa wenno kuang dagiti man day paraan nga intay panang itud iti biyag tayo ngam makita tayo nga ta nga daytoy kat iti panagrikna tayo nga takot daytoy nga takot usto nga ta nga ititud tayo kini Apo Dios iti biyag tayo nga talaga true kadagiti daw wenno kalang panag tungtungpal tayo lang wenno panag kukwa tayo lang tapno kastakot kunan ti tao nga siya pa iman di nalay nga makigimong siya pa iman di amaga na di part na di ngay kat ijay ko nga magkitkita nakita mo't nga apay nga rin apay nga kalakanyak pero mimot nga mabiblesa nak iti dito nga words ta unyag paiso niya itinapalpalabas kat marikrikul ko ngay nga unfit fulak mo't nga kalangay nga unfit fulak lang gapu iti tao ngayon sangkot kalangay nga makita nga iti bagik nga kalangay nga sangko nga may itud na talaga kiniapo Diyos kas may ayo ko maisuna nga kas nga kwa kalalangay nga dageda nga chimpo na ipalpalagip kanyak at kalangay nga kunak nga Lord ijay iti chimpo ngot nga nagpakumbabak iti apo ta adu gayam dagiti nagkurkurang nga jakpay nga jaknam amuan
Kasi nga kalangay nga dagay da iti ko akot idi words idi i-share ko piman da ikot may reveal mo't lang kanyak da ko so nga idi na-share ko da ito ikot siyak ti may sangan nagdakkel nga no tama-tamaan ta makitak mo't gamot iti biyag ko nga although kunak nga ipilit ko dagiti kabsat ko nga kuang kitak mo't gamit ti kabibiyag ko mo't kat saan pa lang saan gaya mo nga ko kala tumutop ijay sauna ditoy so nga ijay nga nakita nga kadatayo ko nga fathers sang man nga day kanla panang ko ang ipapati tayo nagsubiti apo kitaan tayo day dito nga ikwatayo ko mga nga itibagi tayo ko truly ko mga makayayo nga kasdaton kini apo Dios ulduman nga aduti nagkukurangan tayo nga I believe kala day minsay di agsapa about new life nga nuwas nga nagkristyano takot adamot aday sanmot nga basta-basta nga malukoy tayo pinalukoy yung tikabuso na tayo nga diay kalangay nga we do our part also as nga kas na ito dan iti baro nga biyag kas na ito dan iti baro nga biyag nga adang bibiyag kini Kristo uray man numaminsan adangay dagiti dumteng iti pride tunggal may sa nga gusto da ito aramidot kwa kasi nga makita tayo ba nga tanga talaga nga dito ikot makayayo kini Apo Dios amen no makayayo lang nga tayo iti padat tayo nga tao dahil day kalangay nga umay kanyak nga question mo't nga nagdakil nga question kanyak mo't iti chimpo nga may sisyo ko dito at kala nitignay lang mo't kanyak ta kas kada tayo mo't nga fathers kat dagito ikat met nga maulit-ulit mo't kada tayo dagito da nga words niya Apo Diyos nang nakaruna kada tayo nga fathers tapno kasakot numan da tayo nga fathers kat maitod tayo iti kinapudnog kini Apo Diyos iti biyag tayo kat how much more nga saan nga sumurot dagiti kapamilyaan tayo iso nga sigurado mo't nga mairaman dagiti kapamilyaan tayo no once nga dayto nga ikat maramidan tayo mo't nga maramidan tayo iti matang ni Apo Diyos iti sangwanan ni Apo Diyos nga napudpudno kat how much more nga day kunana iti Matthew nga all these things shall be given unto you anyati gapuna nga intiyo sisik niya Apo Diyos wino itid iti biyag tayo ko adamot day ket tayo mo't nga makuha ni Apo Diyos mapadayawan tayo ni Apo Diyos kat adamot dagiti things nga itid namot ngam saan nga dageda iti kung day mismo kung mga day bagi tayo maitid tayo kung mga as a living sacrifice nga talaga kini Apo Diyos iso nga day nga iti kalangay nga karit mo't kanyak ta naipalagip dito yung nga burst kanyak grabe gayam nga naipalagip mo't dageda nagsushoot kuak mo't nga itinapalpalabas although kunak mo't nga namati tayo kot agyaman na iti Apo tada gito'y dapat ipalagip na mo't gayam nga dito mo't lang mo't ikurang king kaanak kala kasi amen so nga dagito'y nga iti kala nga may sa nga pamalakad ni Apo Dios kas kadate nga fathers nga kalangay nga dito'y kumati nagdakdalan nga encouragement tunggal may sa kadate nga fathers ta patyok nga no once nga dito'y kat aramidon tayo kat murpay nga malukoy tayo wino malukoy tayo at kapamilyaan tayo wino mumetmet iti panagsurbin met dagiti kapamilyaan tayo day iti kalangay nga magkitak ken ada nga may kuak mo tatakot day panagtultuloy la tapas tulmot iti kalangay nga may pray ditoy agtultuloy tayo lata ko mga maitod iti biyag tayo as a living sacrifice kini Apo Dios no kastakot ada nga si babaligi intay lata pa nagsusubi iti Apo dahil iti lang may share amen Ay, akala ko si okay, sa akin naman first and foremost, thank you Lord sa amen praise the Lord pag-attend ng ating fathers and na-miss ko rin to yeah, sa akin din feel ko yung ano ni Brother Bricks kanina hindi talaga maiiwasan yung pagninegatibo na sa partnership lalo na sa mag-asawa pero kapag nasa panig natin ang Diyos at tayo nakikinig lagi nating
sa isip at isa sa puso yung ating nakikinig na yung tila o yung mga na-share ni Pastor sa men's, yun, andun pa rin, baon-baon. At yung pag-aaway na dapat alam mong may boundary talaga. O, hindi maiwasan yun sa isang relasyon, pero yun ang parang isa ring recipe o isang sahog ng isang relasyon na may ganun. Pero para sa akin, noon nagpapa-comfort ako sa mga kasama, yung magpapa-comfort ako na may kasamang bisyo, yung parang tampo na, which is very wrong, na dapat pala ang tatakbuhin mo mag-pray ka or makinig ka ng worship, or may cellphone naman, makinig ka sa cellphone ng preaching, ganun. Ay yun ay makaka-cure ng inanakit sa puso at maaalis yung thoughts mo, yung negative thoughts mo mawawala. At yun, huwag ninyong pahabaan yung away ninyo ng ipapabukas, or yun lang 2 hours, okay na yun kasi naka-reflect na kayo. Yung magre-reflect kayong ganun na ganun ang palaging nangyari sa akin, na rotation ng aking kapag kami nag-away, bisyo agad, which is very wrong. Kaya eto pa rin ako na patuloy na pakikinig, pakikisali sa mga gawain ng Diyos. Amen. Para mas may matututo, at talagang matututo ka na Praise the Lord. walang pinipili talaga ang salita ng Diyos. Kapag siya ay mag-i-encourage, nakaka-encourage, may mga ibang matatamaan ka, pero huwag mong lihisan, huwag mong iwasan. Sa akin, ang natutunan ko sa salubungin mo at salubungin mo at pag-aralan mo at mag-reflect ka kung talagang alisin mo rin ang doubt, kasi talagang totoo ang mga salita ng Diyos, buhay na buhay yan. Amen. And thank you Lord. At ang prayer request ko na sana'y maging kawangis natin si Epaphras ba yun? O yung prayerful man, kasi mas dapat nga talagang manguna ang mga fathers. Ayun po ang inaano ng aking puso, na lahat ng fathers ay maging ganon, na maging prayerful. Siya ang manguna sa prayer, lalo na sa pagkainan, at tayo ay ma-exercise ang ating spiritual, at tayo ay ma-feed yun. Wag tayong lulubay at igugol pa natin yung oras, igugol pa natin ng mga fathers ang oras natin sa gawain tulad ng ganito. At pero yun, yung mga oras ko minsan wala, kasi yung ano ba ang prayer soaking, siyempre nagtatanong-tanong ako kay Gatgat, pero hanggang sa sa Zoom, ganun pala talagang it's about yung ibang level din na talagang prayer. Yun, and yun, maghilaan tayo na fathers, and may cellphone naman tayo, mag-text natin na ang bawat isa para para tuloy-tuloy. Yun po, at I'm so blessed ngayon sa mga Rhema words na pumasok sa akin, yung mga narinig ko. We are blessed all, and thank you Lord. Thank you Pastor, thank you fathers, and thank you everyone. Yun po. Thank you. Ako po yung nagpapasalamat at may mga gantong gawain. Amen. At to be honest, hindi ako laging nakakapag-express ng nararamdaman ko, kasi ako yung tao na kinikip ko lang siya. May pinipili ako ng tao na pinagsasabihan ko ng problema ko. So, sana nga po, ayun, gaya ng sabi ni Brother Eric na magtuloy-tuloy ito. Yes. Sa ngayon, 2, 4, 6, 7, 7 tayo. Sana mas dumami tayo. Kasi napakasarap ng feeling talaga na Father reaching Father, pero ang pinag-uusapan natin tungkol kay God. Nakaka-refresh. Sana nga yung refresh na nararamdaman ko ngayon, madala ko hanggang sa bahay. Yes, at hallelujah. matalo niya yung mga excess baggage, yung mga masasamang pakiramdam na lagi kong dinadala sa puso ko. Kasi kahit na sa puso ko
gusto ko talagang sundin yung mga sinasabi ng Diyos. Mahalin mo yung kaaway mo, panalangin mo sila. Yeah. Pero sa isang banda ng utak ko, Mahirap. iba yung sinasabi. Napakahirap talaga na gusto ko talaga kung ako lang masusunod, talagang gusto ko. Kasi masarap sa pakiramdam, nakakaginhawa. Oo. Saka may value talaga yung pinag-uusapan natin dito kumpara sa noon na samahan na kung ano-ano lang yung napag-uusapan. I'm hoping and I'm praying na yung mga dating nakausap ko nga noon ay makaranas din sila ng ganitong Amen. pakiramdam. Amen. Glory to God. Para naman dumami pa yung lumapit sa Panginoon. Sana nga po, salamat po at nakilala kong agape at naranasan ko. This is the second time na nakapag sa cell group ng men's. So sana dumami pa. Amen. And Yes. pinagpipray ko kay God na sana bigyan niya ako ng talagang initiative or sipag na Wow. lagi. Yes. Hallelujah. Sana ganun din pinapanalangin ko rin yung misis ko kung ano man yung masamang nararamdaman niya kasi minsan sa dami niya nararamdaman minsan hindi ko na rin nagagalit din ako kasi pag time na patulog ka saka siya magyayaya ng masahe kasi nakakaramdam siya ng sobrang sakit sa likod niya sa buto which is ilang beses ng check up walang sila makitang resulta, puro negative naman. So ipag-pray po natin yung misis ko na sana gumaling na siya sa ganong nararamdaman. Amen. At sa anak namin na sana kung ano man yung hindi namin pagkakasunduan. Though napakahirap sa akin, ayoko man bitawan bilang tao, hindi ko mabitawan yung galit. Parang kahit kanino man, pero bilang tao rin na gusto kong lumapit sa Panginoon, sana mabitawan ko kung anumang galit meron din ako. Amen. Magkaroon ng kapatawaran sa isa't isa. Kasi yun din naman ang gusto ko, na maging maayos kami. Nung una si Mrs. ang nagpupunta sa agape. So pangalawa na ako. So dahil tatlo lang kami, kulang na lang ng isa. So sana yung tatlo na yun makumpleto na kami. Amen. Salamat po sa inyo. Salamat. Mahirap sa'yo. Wala mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Mahirap, walang mahirap sa'yo. Ulitin natin, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. For the last time, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let's pray.
Hallelujah, Lord. Huwag mo tayo tayo, Kaapo Diyos, tapang undaway, Lord, iamang kami, iteraramidom tibiyag ni. Salamat, Panginoon, na bilang mga tatay, Panginoon, na tinawag mo upang manguna sa bawat pamilya namin. Salamat na kami kinakausap mo at maliwanag na ginagabayan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa pagkakataong ito na pinaparamdam mo ang iyong pag-ibig, pinaparamdam mo na nariyan ka, na nakahandang kami gabayan, nakahandang kami palakasin, nakahandang kami turuan kung paano maging ama, maging mabuting asawa, kung paano pangunahan ang aming pamilya, kung paano rin maging mabuting anak mo, Panginoon, na may pananampalataya sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, dahil ikaw ay tunay ngang tapat, dahil ikaw, Panginoon, ay tunay ngang mapagmahal na Diyos, tunay ngang tapat sa iyong mga pangako, may kakayahang ibigay ang lahat ng iyong mga pangako. Salamat na meron kaming pwedeng panghawakan upang hindi kami mawala dito sa mundo na punong-puno ng mga nakakasira, punong-puno ng mga nakakalinlang, punong-puno ng mga nakakasira ng kaisipan at kalooban. Salamat na ikaw laging nariyan. Hallelujah. Apo Diyos, at ito'y nakarkararang kumot, iti kakabsat ko nga datoy, kakabsat ko nga ama. Apo, ito'y Apo Diyos, nga panagumong ni pagyamanak launay, nga dakang agtatrabaho, ikaw ang pinapanalangin ko po ang aking mga kapatid, Lord, si Brother Riley, Father God, Lord, sa kaniyang pagsama dito. Salamat po na meron siyang nakukuha, na pinapalakas mo siya, na ikaw ay nagtatrabaho sa kaniyang kalooban. Father God, yung tuloy-tuloy, Panginoon, na pagkilos mo upang yung mga makalangit na bagay ang siyang ibuhos at ipuno mo sa kaniyang buhay, Father God, at upang lunurin lahat ng mga hindi kaaya-aya at hindi galing sa iyo, kagaya ng mga galit, puot at hirap ng pagpapatawad. Lord, ikaw lang ang siyang Diyos na may kakayahang ibigayan sa kanya at ibuhos niyo nga po sa kanyang buhay. Burain niyo ang iyong lahat ng mga pasakit, Father God. Palitan niyo ng dakilang pagmamahal na nanggagaling sa iyo, yung walang kondisyon na pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na punuin niyo siya ng iyong banal na spirito sapagkat ikaw lang, Holy Spirit, ang siyang may kakayahan na magbigay ng ganiyang empowerment, kakayahan, kalakasan na ipamuhay ang mga salitang aming napapakinggan. Tinataas ko rin ngayon, tinataas din namin yung kalagayan ngayon ni Sister Johnny Ann as we have talked about faith and as we have learned about nothing is impossible with you. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Itong kanyang kalalagayan, Father God, in the name of Jesus, let there be healing be upon her in the name of Jesus. Lord, I believe with all my heart na ikaw ang Diyos na may kakayahang manggamot, magdala ng kagamutan noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago, Father God. Lord, healing upon the bones, upon every part of her body that's affected in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na ikaw din siyang nagtatrabaho sa kanyang puso para patuloy na paniwalaan na ikaw ang Diyos na gagamot. Salamat po, Panginoon, sa pagtatrabaho sa kanilang samahan upang sila patuloy na nag-grow sa pagkakilala sa iyo at kung paanong panamtalayanan, panghawakan ng iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na may kakayang wasakin ang lahat ng gawain ng kaaway sa kanyang pamilya, Father God, sa kanilang anak, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos habang kami nagtitiwala sa iyo. Yung darating, yung araw na sila buo na tatlo magkakasamang nagpupuri, naglilingkod, nagmamahal, napapalapit sa iyo, Panginoon. Ang siyang aming hinihiling, ang siyang aking pinanampalatayan, ang siyang aking tinataas sa oras na ito, Father God. Lord, sa bawat hinaing ng aming puso, bawat hangarin ng aming puso, Father God, na mas pa na may handog ang buhay namin sa iyo, na mas pangmahalin ang iyong mga salita, kagaya ng prayer request ni Brother Peter, Lord, ni Brother
Martis, Lord, and Brother Bricks, Father God, Lord, Brother Eric, Father God, I pray for this desire, this greater desire, Father God, to truly offer our bodies as living sacrifice, our life as living sacrifice. Apo Diyos, sagyaman kami, nga tatanga gundaway, kat nagtatrabaho, kat apilay takot mo tungpal, tibiyag mi, iti agtultuloy, nga tarigagay mi, awan ti panakapukaw na nga tarigagay, nga makikita ka, makilala ka pa, Panginoon, mapalapit pa sa iyo, Panginoon, mamuhay pa para sa iyo, Panginoon, at hindi sa aming sarili, at hindi sa kung sino man, kundi para lang sa iyo, Father God. Ito po yung aming hinihiling, ito po yung aming ahangarin, ito po yung nilalaman ng aming puso, Father God, na aming hahangarin, na walang ibang naitataas sa aming buhay, kundi ikaw lamang, na ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng laging kaligayahan, kagalakan, na lumapit sa iyo, makilala ka pa, mamuhay para sa iyo, mahalin ka pa, Panginoon, paglingkuran ka pa, Panginoon, maitaas ka pa sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Lord, for you have won the victory tonight. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami rin ay minsan din tinatablan ng mga paglilinlang, kasinungalingan ng kaaway, pero tapat kang laging nagpapaalala. Laging nagpapaalala na ikaw ay nariyan, Panginoon. Father God, sa buhay po ni Kuya Butsing, Father God, as the father of this family na aming dadarangnan na nandito sa bahay na ito. Lord, yung patuloy na kilos mo, yung patuloy na pagpaparamdam ng yakap ng iyong pagmamahal, init ng iyong pagmamahal, salamat po, Panginoon, na yung magtutuloy-tuloy. Kagaya ng ginagawa mo ngayong magpapaalala na ikaw ay laging nariyan para sa Kanya. Kahit sa kabila, Panginoon, ng Kanyang nararamdaman ay parang nanghihina siya, pero ikaw ang siyang Diyos. Kagaya ng sinasabi ng aming kinakanta, Lord, that you are the strength for the weak, Lord. You are the strength for us na madaling kadalasan ng hihina, Father God. Salamat ng iyong mga kamay ay laging malakas para laging kami akayin, para kami protektahan, para kami itaas, para kami palakasin, para kami tulungan, para kami ahilain, Father God, at itulak patungo sa kagustuhan mo sa aming buhay, Father God. Thank you, Lord, na may maaasahan kaming amang nasa langit. Salamat na may maaasahan kaming buhay na Diyos na totoong nakakakita at nakakaalam ng pinakamalalim na nilalaman ng aming puso't isipan, Father God. Salamat po, Ama namin nasa langit. Ang tanging panalangin namin na patuloy na kami iyong palakasin, turuan, patuloy, Panginoon, na kami gawin mo sa kung ano man yung sakto at perfectong plano mo sa pagiging ama namin, sa pagiging mabuting asawa namin. Yung kakayahan namin unawain ang aming mga asawa, Father God. Yung kakayahan namin magpakumbaba, Father God, kahit pa kami yung ulo, pero yung magpakumbabang nagpapakita ng pag-ibig namin sa asawa namin, Father God. Lord, yung patuloy na pagbibigay namin ng pagmamahal at totoong pagmamahal, hindi pag-ibig na galing sa tao, kundi yung pag-ibig na galing sa iyo, Father God. That agape love, that unconditional love, yung pag-ibig na walang hangganan at walang kondisyon nawa, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kakayahan upang yan yung pwede namin maibahagi rin sa aming asawa, sa aming mga anak at sa mga tao, Panginoon, sa aming kapaligiran. Salamat, Father God, na ikaw ang siyang totoong Diyos na gumagabay sa amin upang lahat to ay mangyari sa aming buhay. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Even din sa aming kapatid ngayon na naghahanda para sa kanyang pagpasok sa isang estado, sa ibang estado ng kanyang buhay, si Brother John Mark. Salamat sa kanyang buhay na siya nakakasama namin ngayon. Salamat sa kanyang pag-offer ng kanyang talentong binigay mo. Salamat, Father God, sa pag-offer na ng kanyang buhay sa iyo. Lord, ikaw nga po ang siyang patuloy na kumilos upang maisaayos yung mga nararapat maisaayos sa kanilang buhay, sa kanyang buhay, Father God. Lord, we are aiming for a greater work. We are aiming for a greater effectivity, Father God, in advancing your kingdom, in being your servant, in being your soldier, Father God, in being your anointed servant, Father God. Yun yung pinapanalangin namin sa Kanya, Father, yung pagkakasaayos ng Kanyang plano, ng kanilang plano, Father God, to enter
the marriage life, Father God. Salamat po na hinahanda mo lahat at sa lalong madaling panahon ay maisasaayos ang kanilang kalalagayan, Lord. For them, Father, to become a blessing to other people, to the youth, to the spiritual family, to their biological family, Father God. That their relationship would be a blessing, Father, in Jesus' name. Thank you, Lord, na yung presensya mo ay nasa lugar na ito. Amin pong pinapanalangin na patuloy na ikaw ang siyang kumilos. We are claiming your favor upon this place and upon this building na naumpisahan ni na Brother Butsing, Sister Alma. Lord, we are claiming from your riches in heaven, from your storehouse in heaven, Father God, for the provision, Father God. Tapnon maituloy daytoy kadi Apo Dios nga patakder. At Apo mangipakita nga aday ti sibibiyag nga Dios nga pagtalkan the Brother Butsing and Sister Alma kadi Apo Dios. Lord, sikati tumulong kinyada. Lord, sikati work iti panagsalsalimot-mut da ti pamatin kadi Apo Dios. Iti aming nga raramidan da iti panagpaplano da bendisyonam kadi Apo Dios. Your favor be upon them, Father, and Lord, that they would be able to access your riches in heaven will flow in their life and in their family. Kat aday ti provision iti daytoy nga project nga inrugida kadi Apo Dios. And this project would be a sign, would be a symbol of your faithfulness, Father God. Thank you, Lord, for your provision of strength, of wisdom, of favor, iti amin nga source of income da kadi Apo Dios. Thank you, Father God, for the victory that you've given us tonight. Thank you, Lord, for this great fellowship that you have given us. We glorify you, we adore you, we lift your name on high. All glory and honor belongs to you and to you alone. In Jesus' name, amen. Amen.